Salamat wabarakatuh. Alhamdulillah. Nag-ayos kasi kami ng linya ng masjid. Alhamdulillah. Linya ng tubig ng masjid, pati yung mga bahay dito. Alhamdulillah. Bismillah tayo insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, itutuloy natin yung pagtalakay natin dito sa At-Tauhidul Muyassar. Tatalakay na natin yung mga mukaddimat, yung mga introduction dito sa libro. At napakahalaga nito kasi ayun nga, pinapakilala doon sa mga mukaddima ang mga layunin ng aklat na ito. At dito sa mga tazkiyah, recommendation o certification ni Sheikh Abdullah bin Jibrin at Khalid Al-Muslih ay pinagtibay nila na napakaganda ng aklat na ito para sa layunin ng pagpapalaganap ng tauhid, alhamdulillah. Na siyang mensahe ng mga propeta, tauhid ang mensahe ng mga propeta. Tauhid din ang isa sa mga kondisyon upang matanggap ang ating mabubuting mga gawain. Kasi merong dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mabubuting gawain. Una, yung tauhid nga, at pangalawa ay mutaba'ah, na gagawa tayo ng mga gawaing pagsamba ayon sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una, yung ikhlas, tinatawag din siyang ikhlas. Kasi ikhlas sa pagsamba, si Allah lang ang sinasamba at para kay Allah lang ang layunin natin. Yun yung tinutukoy na ikhlas doon sa dalawang kondisyon upang matanggap ang ating mabubuting mga gawa, insyaAllah. Na in essence, tauhid. Kaya hindi bid'ah ang conceptualization ng tauhid, hindi ito idinagdag lang sa relihiyon. Mula umpisa, mula sa pangangaral ng mga propeta, ito na yung pinangangaral nila. Mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila, alaihimussalam. Alhamdulillah. So dito na tayo insyaAllah sa at-ta'rif, doon sa ta'rif at ta'rif at-tauhid. Ang pagpapakilala sa tauhid. So dito sa ating batayang aklat, so mayroong dalawang kahulugan na ibinibigay katulad doon sa iba pang mga pananalitang Islamiko o terminolohiya na Islamiko. Yung literal na kahulugan nito, pilloga, at yung kahulugan naman nito sa Islam, yung technical nito na kahulugan. Yung literal na kahulugan, masdaru wahhada yuwahhidu ash-shay'a idza ja'alahu wahidan. So yung tauhid, yung katulad ng nabanggitan natin nung nakaraan. Yung tauhid, kung merong 10 na sinasamba yung mga tao, sa pamagitan ng tauhid, ginagawa na lang ito na isa. Isa na lang na sinasamba. Si Allah lang. Kasi mga tao, ang marami sa mga tao sa totoo lang, in one way or another, naniniwala sila na mayroong Panginoon. Mayroong tagapaglikha. Yung mga Hindu, halimbawa, marami silang mga Diyos. Sabi nga nila, abot ng milyon yung mga Diyos ng mga Hindu. Tapos yung mga Kristiyano na lang bilang halimbawa, yung mga Katoliko. Tinatawag nila ang kanilang relihiyon na monotheistic religion daw, yung Judaism, Christianity at Islam. Pero in essence, maraming Diyos sila eh. Kasi ano ba ang Diyos? Ang Diyos literally ay ma'bud, sinasamba. Ano mang sinasamba ay Diyos. Ano mang gawaing pagsamba na inilalaan natin sa anuman o sino man, in essence, ang bagay na yun o tao o ano paman ay Diyos. So maraming Diyos sila, pero di ba yung mga Katoliko maraming Diyos. Pero yung mga Hindu at yung mga Katoliko halimbawa, isa lang yung kinikilala nilang Panginoon na tagapaglikha. Isa lang talaga. Sa mga Hindu si Brahma at sa mga Katoliko yung Diyos Ama na tinatawag nila. Hindi kinikilala ng mga Katoliko si Jesus bilang tagapaglikha.
naniniwala man sila na yung tatlong persona na yun, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ay isa lang. Pero kapag tinatalakay nila yung paglikha, ang tinutukoy nila yung Diyos Ama. So kinikilala nila yung iisang tagapaglikha lang. Pero pagdating sa usapin ng pagka-Diyos, marami silang kinikilalang Diyos. Na dahil dito, yung salitang tauhid na nagsimula dito sa wahhada, ginawang isa, ang salitang tauhid ang ginamit ng mga scholar bilang salita sa lahat ng effort o sa lahat ng pagsisikap, sa lahat ng pangaral ng pagsamba ay para lamang sa nag-iisang marapat sambahin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-iisa lang. Kaya wahhada. Di ba sa Arabic, di ba may mga numbers? Wahid, ithnain, thalatha. Yung wahid doon, galing din sa salita na ito. Wahhada. Kasi sa mga Arabic na salita, ang root word ng mga Arabic na salita, palaging verb na past tense, na singular, na masculine, panlalaki. At ito yung wahhada. Wahhada, ibig sabihin, ginawa niyang isa. Wahhada shay'an o yuwahidu ashay, ginawa niyang isa ang mga bagay. O yuwahidul asya, ginawa niyang iisa ang maraming bagay. Pinagsama-sama niya at ginawang isa. Pero sa Islam, yung tauhid, hindi natin pinagsama-sama. Kumbaga, inalis natin. Kaya naging isa. Kasi magiging ganoon din ang kahulugan. Pwedeng marami, ginawang isa. O marami sila, tinanggal lahat at may natitirang isa. So ganito natin inuunawa ang tauhid. Alhamdulillah na in essence, ganito ang kahulugan ng La ilaha illallah na matatalakay din natin later on. Pero sa La ilaha illallah kasi, La ilaha, ang kahulugan nito nafi, pagtanggi. Sa 10 Diyos na sinasamba ng mga tao, halimbawa, mas marami pa sa 10 yung sinasamba ng mga tao, pero halimbawa 10 yung sinasamba ng mga tao. Kapag sinabing La ilaha, walang Diyos. So nafi, tinatanggi natin lahat ng Diyos liban kay Allah, ang nag-iisa at walang katambal. So meron 10 Diyos, La ilaha illallah. Ganun siya, alhamdulillah. Sa konsepto nitong literal na kahulugan ng wahhada. Literal na kumbaga root word ng tauhid, alhamdulillah. So dito nga sa mga halimbawa dito, itong mga halimbawa dito na binanggit ay dito, di ba, walang lalabas ng bahay ni isa maliban kay Muhammad. Sa Arabic, ito ay la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun. So, dito, itinatanggi natin na walang sino man ang lalabas, liban na lang sa nag-iisa. Takunu wuhidat o kaya wahadtu Muhammadan bil khuruji minal bait. Sa kahulugan na si Muhammad lamang ang maaring lumabas ng bahay. Ang iba hindi pwede. So ganun din. La ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. O wala tayong sasambahin liban kay Allah at sa iba pang kahulugan nito. Yun nga, naalala ko bigla. Ang tamang translation ng La ilaha illallah, hindi yung walang Diyos maliban kay Allah. Hindi. Kasi yun ang literal na translation ng La ilaha illallah. Walang Diyos liban kay Allah. Pero sa syntax niya o sa usapin ng semantics, sa pagbibigay ng kahulugan, sa siyak ng pananalita, kapag sinabi kasing walang Diyos maliban kay Allah, mangangahulugan din ito ng kabaliktaran nito, na lahat ng Diyos si Allah. Kaya nga sa translation, marami sa mga nagtatranslate, kahit ako mahigpit ako sa bagay nito. Ang tamang translation ng La ilaha illallah, walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Kasi kapag sinabi nating La ilaha illallah na walang Diyos liban kay Allah, ibig sabihin lahat ng Diyos si Allah. Lahat ng Diyos ay si Allah. Iba lang yung pangalan niya. Maaaring magiging ganun siya maunawaan niya. Pero para magiging malinaw, para magiging tiyak
para hindi mapagkakamalian ng mga tao ang kahulugan ng la ilaha illallah, ganito natin siya inuunawa. At actually kahit ang la ilaha illallah sa mga aklat ng akida, pinapaliwanag to ng mga sheikh sa wikang Arabic para sa mga Arabo. Nililinaw nila ang kahulugan ng la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. So kung sa mga Arabo, maaring magkakaroon pa sila ng maling pagkakaintindi, lalo na sa mga hindi Arabo at kabilang pa sa mga ibang relihiyon na maaring magiging ganun ang pagkakaintindi nila. Lalong-lalo na mayroong mga pilosopo. Mayroong mga tao na pilosopo, waliyadu billah. Yun nga, wa idha qulta la yakum minal majlisi ahadan illa Khalidun faqat. So ganun din sa example, hindi ko na yata naisama sa translation nitong bahagi na ito. Sa pareho rin na kahulugan, wala raw maaring tumayo na sino man liban na lamang kay Khalid. So ganun din. Takuno kad wahadtu Khalidan bil qiyami minal majlis. Ang statement dito ay nangangahulugan na tinutukoy natin si Khalid, especially nag-iisa at wala nang iba na pwedeng tumayo at lumabas ng majlis, lugar ng pagtitipon o kaya ng classroom. Si Khalid lang. Ito yung kahulugan niya na literal. At Fisher, sa technical na kahulugan ng at-tauhidu, alhamdulillah. Yung kapag sinabing asyar, yung nabanggit ko nung nakaraan, kapag binanggit yung salitang Sharia, tinutukoy na rin dito ang relihiyong Islam sa pangkalahatan. Sharia, hindi lang yung batas. Bagkus ay napapaloob na rin dito yung akida. Kasi nga, ang akida, tinatawag din siyang fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Ang fiqh na pinag-aaralan natin ngayon, yung subject na fiqh, di ba? Sa mga lecture, yung tahara, sala, paano mag-hajj, paano magbayad ng zakah. Actually, yun yung fiqhul asgar. Mas maliit na fiqh. Merong mas malaking fiqh. At ito na yung akida, ito yung tauhid. Interchangeable tong mga salita na ito. Na yun nga, merong mga salita, sinasabi ng mga scholar, idajtama'a iftaraka wa idaftaraka ijtama'a. May mga salita na kapag magkakasama silang binabanggit, magkakahiwalay sila ng kahulugan. Pero pag magkakahiwalay silang binabanggit, maaring isa na lang yung pinapakahulugan nila sa isa't isa. Bawa na lang yan, yung mga salitang Islam at Iman. O sabihin na natin yung Sharia. Kapag nababanggit sila sa isang statement lamang, isang sentence, halimbawa, sabihin natin, sa Islam ay mayroong Sharia. At ang naniniwala lang dito yung mga mananampalataya, yung may iman. So maintindihan natin ito, yung Islam yung relihiyon. At Islam sa kahulugan nito na pagtataguyod ng arkanul iman. Yung haligi ng arkanul Islam pala. Pagtataguyod ng arkanul Islam. Salah o shahada, salah, zakah, fasting, hajj. Tapos iman, maintindihan natin ito na yung arkanul iman. Paniniwala kay Allah sa mga anghel, sa mga kasulatan, sa mga sugo, sa kabilang buhay at sa qadar. Tapos Sharia yung mga pagsasabatas. Sama na rin dito yung fiqh. Magkakasama silang binanggit, pero magkakahiwalay sila ng kahulugan. Pero kung yung tatlo na ito, magkakahiwalay na binanggit, Islam, Iman, at Sharia, maaring kapag binanggit yung Iman, o pag binanggit yung Islam, napapaloob na dito yung Iman at yung Sharia. Kapag sinabing Iman, may Islam at Sharia. Kapag binanggit Sharia, may Islam at may Iman na napapaloob na doon. Understood siya. Understood. Katulad halimbawa niyan, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Diba? Lagi naririnig natin sa khutbah, huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Bakit hindi mu'min yung sinabi? Bakit hindi muhsin yung sinabi? Di ba sa maratibul Islam, 3? Pinakamababa Islam, tapos mas mataas yung iman, at mas pinakamataas yung ihsan. Depende sa antas ng pananampalataya ng tao. Yung pinakamababang antas, yun na yung pagiging Muslim. Actually, ang pagiging Muslim, sa pagiging Muslim mo, although ibang
martaba yung iman. Ang ordinaryong Muslim, meron na siyang iman actually. Meron na siyang imanul wajib na tinatawag. Imanul wajib, paniniwala halimbawa doon sa arkanul iman na 6. Ang lahat ng Muslim, meron na silang arkanul iman na pinaniniwalaan. Ang nagiging mu'min talaga, na mas mataas ang antas niya kaysa sa pangkaraniwang Muslim, yung imanu bil ghaib, yung mga naniniwala kahit sa mga nalilingid. Mga bagay na hindi natin nakikita, mga bagay na hindi natin nasasaksihan, hindi natin nauunawaan, hindi pa natin na-experience, pero pinaniniwalaan natin. Sinabi kasi ni Allah sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung iman na mas mataas kaysa sa Islam. Ngayon doon sa aya na yon, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Ibig sabihin, kung ang lahat ng Muslim, ordinaryong Muslim lang, papasok na sa paraiso, inshallah. Kaya nga pinagbabawalan tayong mamatay na hindi Muslim kasi yung hindi Muslim papasok sa impyerno. Kung yung ordinaryong Muslim papasok sa paraiso, mas papasok sa paraiso yung mu'min at mas papasok sa paraiso yung muhsin. Na mas mataas yung kanyang kalagayan, alhamdulillah. So ganito siya inuunawa. So dito sa syarh, yung kahulugan niya syarh na kumbaga yung batas. Naiintindihan natin ito na siya yung yung napapaloob din dito ang Islam, alhamdulillah. So dito sa usapin na ito nga, ang kahulugan daw ng Islam sa syarh, ifradullahi ta'ala. Ano ba yung nilagay natin dito sa translation? Pagbubukod tangi kay Allah. Pagbubukod tangi, ibig sabihin, ginagawa nating special si Allah. Special. At kapag sinabi nating special, walang may ibang may ganito. Special yan, para sa'yo, ikaw lang ang meron yan, walang ibang ganyan. Okay, nakahihigit sa iba. Ibig sabihin, itong mga tauhid na ito, sa lahat ng uri nito, kumbaga sa mga uri ng tauhid, para lang ito kay Allah. Ang kanyang rububiyya, pagka-Panginoon, kanyang uluhiyya, pagka-Diyos, at kanyang al-asma was sifat. Yung kanyang mga pangalan at mga katangian. Ngayon dito, meron ditong chart sa pagkakaiba-iba ng tatlo na ito. Nabanggitan natin ito nung nakaraan. Magkakaiba siya na binanggit kasi nais ng mga scholar na mauunawaan ng mga tao sa pangkalahatan ang kaisahan ni Allah. Hindi lang yung kumbaga vague o malabo na pagkakapaliwanag. Actually sa Islam, napakaganda ng turo ng Islam kung sa mga katuruan. Kasi dati akong Kristiyano na-appreciate ko talaga yung Islam, naiintindihan ko yung Islam. Sa Islam almost mathematical yung precision ng mga turo nito. Kumbaga, pag sinabing 1 plus 1, 2 lang talaga ang sagot, hindi pwede magkakaroon ng ibang sagot. 2 lang talaga. 2 minus 1, 1. So ganun yung Islam. Ganun ang Islam. Whereas sa ibang mga katuruan, lalong-lalo na sa lagi natin nababanggit yung mga Kristiyano kasi sila yung familiar tayo sa katuruan nila. Familiar tayo sa katuruan nila. Yung mga Kristiyano halimbawa doon sa paniniwala nila doon sa Trinity, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, hindi nila may paliwanag logically yun. Bandang huli, sasabihin na lang ng pare, may mga pinaniniwalaan sa pananampalataya na hindi mo lubusang mapaniniwalaan. Pero kailangan mong tanggapin. Kailangan mong tatanggapin. Sa Islam, hindi ganoon. May mga algaib, oo. Pero may kita natin na logical ang pagkakabanggit tungkol sa mga bagay na yun. Logical ang kanilang pag-iral. Naiintindihan ng tao. May silbi, may saysay. Hindi siya abstract. Halimbawa na lang yan, doon sa konsepto ng Trinity. Lagi ko nabibigay na sample ito. Kasi nung Kristiyano pa ako, nung high school, nagbo-volunteer ako mag-catechist sa simbahan. Merong kwento na naginip daw si St. Thomas Aquinas. Sa kanya pinangalan yung University of Santo Tomas. Na naginip daw siya, napanaginipan daw niya yung batang Santo Niño, yung baby na Jesus. May hinuhukay na butas doon sa dalampasigan. So sabi daw ng baby na Jesus, ang ipasok daw niya sa butas na yon yung
buong karagatan ay magiging mas madali sa kanya kaysa sa maipaunawa kung anong Trinity. Kaya yung Trinity, kailangan nilang tanggapin ng bulag na pagtanggap. Hindi mo kailangan maunawaan para daw magiging Katoliko ka. Kaya nga, magulo eh. Yung Trinity, inihambing nila sa kape na 3-in-1, inihambing nila sa itlog na may 3 bahagi, egg yolk, egg white, saka eggshell. Pero hindi ganun sa Islam. Hindi ganun sa Islam, alhamdulillah. So itong 3 bahagi na ito, hindi katulad ng Trinity ng mga Kristiyano. Kaya battle talaga yung sinasabi ng mga tao na ang tauhid, yung 3 bahagi ng tauhid ay ginaya daw sa mga Kristiyano, Trinity. Hindi, napakalayo nito. Napakalayo nito sa Trinity. Kaya ito hinati sa 3. Kasi natutukoy dito yung 3 aspeto ng pag-iral ni Allah. Yung existence ni Allah. Kung paano natin siya nauunawaan. Mula sa mga dalil sa Quran at sa Sunnah. Kasi pinag-aralan ng mga scholar yung mga dalil sa Quran at Sunnah, ito napagtanto nila. Na si Allah ay Panginoon. At si Allah ay Diyos. At si Allah ay mayroong mga pangalan at katangian na para lamang sa Kanya. At doon sa Kanyang pagiging Panginoon, doon sa Tauhid ar-Rububiyyah, so dito nga, basahin natin yung translation, pagbubukod tangi kay Allah sa Kanyang paglikha. Pagmamayari sa lahat ng nilikha. Pamamahala sa Kanyang mga nilikha. At mga kahulugan din ito, pagbubukod tangi kay Allah sa Kanyang mga gawain. Ibig sabihin, ang pagiging Panginoon ni Allah, kinikilala natin siyang Panginoon sa Kanyang kapangyarihan lahat-lahat. Na siya lamang ang merong kapangyarihan na lumikha. At siya ang nagmamayari sa lahat ng nilikha at siya ang namamahala at nagbibiyaya na rin sa Kanyang mga nilikha. Si Allah lang yun, lahat-lahat. Wala tayong ibang kinikilala na tagapaglikha. Yun nga nabanggit ko kanina. Kahit yung mga Hindu, marami silang mga Diyos-Diyosan na kinikilala. Pero pagdating sa paglikha, si Brahma ang kinikilala nilang originator ng paglikha. Meron silang si Vishnu na tagapamahala at si Shiva na tagapagwasak. Pero isa lang talaga, sa isa lang nila ina-attribute yung paglikha. So ganun din sa mga Kristiyano. Yung tinatawag nilang Diyos Ama, yun lang ang kinikilala nilang tagapaglikha. Wala nang iba. Si Allah, kinikilala siya sa kanyang khalq, paglikha, pagmamayari at tadbir. Yung pamamahala sa kanyang mga nilikha. Wala nang iba. Wala nang iba. Na dito sa halimbawa, sa mga gawain ni Allah, yung paglikha, pagtustos, pagbibigay at pagbawi ng buhay, pagpapadala ng ulan, pagpapatubo ng mga puno at halaman, at iba pa rito. Si Allah lang ang may kakayanan yan. Si Allah lang. Hindi si Jesus, hindi yung mga santo, hindi yung mga anghel. So dito. Na ang marami sa mga tao, actually kahit yung mga kuffar nga, isa lang kinikilala nilang Panginoon eh. Si Allah lang. Kahit ang Quraysh. Yung Quraysh nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina Abu Jahal, at yung tito niya, si Abu Talib, si Allah ang kinikilala nilang Panginoon. Pero nga lang, nagtatambal sila kay Allah sa pagsamba. Nagtatambal sila kay Allah sa pagsamba. Na, yun nga, madadaanan pa natin yung Tauhidul Uluhiyah. Pero para maintindihan pa natin lalo yung relationship sa pagitan ng Rububiyyah at Uluhiyah. Na yun nga nalaman natin ngayon, si Allah pala ang tagapaglikha. Siya ang nagmamayari at siya ang namamahala sa mga nilikha. Therefore, sa Kanya tayo dapat sasamba, di ba? Kapag may kailangan tayo, sa Kanya tayo hihiling. Di ba? Kay Allah. Pero yung iba, sa iba sila sumasamba. Kaya nalalabag nila ang uluhiyah. Maaring kinikilala nila si Allah na siyang lumikha. Oo, kinikilala nila. Pero sa iba naman sila humihiling. At mas masahol pa sa iba sila nagpapasalamat. Nabiro niya yan, di ba? Si Allah ang lumikha ng mga pananim. Si Allah ang nagpapadala ng ulan. Tapos, nung nag-ani ka na,
idinededicate mo ng iyong ani doon sa santo ng inyong bayan. Kaya yung mga piyesta dito sa Pilipinas, mga piyesta ng mga bayan, ang marami sa mga yan ay piyesta bilang pagpapasalamat sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa kanilang patron, sa kanilang patron. Ba, pinasasalamatan nila yung Santo Niño. Doon sa amin sa Tondo, yung Santo Niño na may piyesta tuwing January, pinasasalamatan nila yung Santo Niño na yun sa pamagitan ng piyesta na yun. Yung Nazareno, ganun din. Kaya wala tayong kinalaman dapat sa kanilang mga pagdiriwang na ganito kasi lahat ito ay shirk. So dito nga sa mga batayan sa Rububiyah, unang aya suratul A'raf verse 54, sinabi ni Allah, alalahul khalqu wal amru. Tunay na kay Allah lamang ang paglikha at pag-uutos. Kumbaga, siya lang ang lilikha at kung ano mangyayari sa nilikha na ito, si Allah ang magdidesisyon. Walang ibang desisyon ang iiral liban na lamang kay Allah. Ngayon, meron tayong desisyon yung tao, di ba? May desisyon ng tao. Meron naman tayong free will eh. Sabay na umiiral ang free will ng tao at ni Allah. Sabay, pareho. Yun nga lang, sa pag-unawa kasi natin sa qadar, na matatalakay din natin dito yun, actually yung qadar, lahat ng arkanul iman. Bago pa man tayo likain ni Allah, nakita na ni Allah at nalaman niya. Nalaman na ni Allah kung ano yung mga mangyayari. Sa sobrang perpekto ng kaalaman ni Allah, pati yung mga hindi mangyayari, alam na niya. At anong magiging resulta ng mga ito? Ng mga bagay-bagay na mangyayari at hindi mangyayari. At mula doon, pipili si Allah ng mga gusto niyang mangyari. Pipili si Allah. At yun ang itatala niya sa Allahul Mahfud. At pagkatapos ito, lilikhain tayo ni Allah. Para tuparin na lang kung ano yung nalaman niya na mangyayari. At nagustuhan niya na mangyayari, pinahintulutan niya na mangyayari at nakatala sa Allahul Mahfud. Nang sa gayon, kapag hinatulan tayo sa araw ng paghuhukom, makatwiran at naitaguyod na ang hudya na ginawa talaga natin ang bagay na yun. Hindi lang siya umiral sa kaalaman ni Allah, pati sa ginawa natin mismo. Ginawa natin at doon tayo hahatulan. So ganun si Allah. Walang iiral liban na lang sa kung anong kagustuhan ni Allah. Kaya marami mga dikir na ganitong kahulugan. Diba, yung la hawla wala quwwata illa billah. Walang lakas at kapangyarihan liban na lang sa pamagitan ni Allah. Kasi lahat ng qadar, pagtatakda o kakayanan na matutupad ng mga bagay-bagay nasa kamay ni Allah. Wala sa kamay ng tao. Tayo ngayon, ina-action na lang natin kung ano yung nauna ng nalaman ni Allah at pinahintulutan ni Allah at itinala ni Allah sa Allahul Mahfud. Nang sa pagharap natin sa Kanya sa araw ng paghuhukom, tinupad na natin yung mga bagay na yun. At hindi natin sasabihin na, hindi ko naman ginawa yan. Lalo na kung hatulan tayo sa ating mga kasalanan. Sunod, walillahi mulkus samawati wal ard. Si Allah ang tagapag-may-ari ng anumang nasa kalangitan at lupa. Na ito, ayan na ito, saan ba ito nababanggit? Surah Shura, verse 49. At hindi sinabi ni Allah, Kul, may yarzukukum minas samai wal ard. Sabihin, sino ba ang nagbibiyaya sa inyo sa langit at lupa? Amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra. Sino ang nagmamay-ari ng pandinig at paningin at naglalabas ng buhay mula sa patay? Halimbawa nga nito yung mga puno at halaman, may buhay sila, di ba? Pero lang gagaling sila sa buto na walang buhay. At naglalabas ng buhay o naglalabas ng walang buhay mula sa buhay. Halimbawa niya yung itlog ng manok. Walang buhay yung itlog ng manok, pero lumalabas siya mula sa bagay na may buhay. At sino ang tagapagsaayos ng lahat ng bagay? Pag tinanong mo daw yan, kahit sa mga kuffar, sa mga musyrikin, kahit yung mga nasa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasayaquluna Allah. Sasabihin nilang lahat, si Allah ang gumawa lahat ng yan. Siya ang nagtutustos sa anumang nasa langit at lupa. Siya ang nagmamay-ari sa lahat. Siya ang namamahala sa lahat. Sasabihin nila si Allah. Pero yun nga, nagtatambal sila kay Allah. Kaya nga, sabi ni Allah, sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqul afala tattaqun, kung gayon, hindi ba kayo natatakot kay Allah na kayo ay nagtatambal sa Kanya?
waliyadu billah. So napakaganda nitong talakayin na ito, alhamdulillah, sa tauhid. Marami tayong maintindihan, mapagtatanto eh. Kapag naintindihan natin ng lubusan ang tauhid, alhamdulillah, na yung buong buhay natin, dito natin paikutin lahat ng magiging desisyon natin sa buhay nakasalalay dito. Yung mindset natin, kung nakasalalay sa tauhid, napakainam. Ito na yung pinaka mainam na paraan upang nang sa gayon yung ating way of life ay magiging katulad ng way of life ng mga sahaba radhiyallahu anhum at ng matutuwid. Ang makilala unang-una ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So dito natin muna puputulin itong talakayin na ito. Ang panimula sa Tauhidul Uluhiyya at Asma'i was Sifat, matatalakay na natin sa susunod. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung paggawa ng maliliit na shirk ay daan patungo sa Shirkun Akbar. Ulitin natin yung paniniwala sa mga pamahiin, Shirkun Asgar. Pero delikado pa rin kasi maaring mauwi siya sa Shirkun Akbar. Pero yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at iba pa, o kahit paggawa ng, minsan kasi akala ng tao hindi naman siya sumasamba dun eh, pero ginagawa niyang gawaing pagsamba. Akala niya hindi siya sumasamba. Bawo nagdudua siya, di ba? Nagdudua siya dun sa nakalibing. Actually may mga sheikh na mga tausog. Nababanggit nila yan. Meron pa sila may mga kababayan pa raw kayo na yung nagbabasa daw ng Quran sa libingan at nananalangin sila dun sa nakalibing kasi awliya daw. So yung mga ganung bagay, iniisip o akala nila hindi pagsamba, pero pagsamba din pala yun na may tuturing. Kaya dapat ititigil ng tao yun kasi Shirkun Akbar yun na may tuturing. Shirkun Akbar. Kaya yung kalagayan naman niya, halimbawa hindi niya alam, di ba? Hindi niya alam. Depende yun sa kung paano niyang hindi nalaman. Kung hindi niya nalaman na bawal pala yun kasi wala talagang nagtuturo o walang ibang paraan na malaman niya, si Allah pa rin ang maghahatol sa kanya sa araw ng paghuhukom Si Allah pa rin. Malalaman ni Allah kung katanggap-tanggap ba yung dahilan niya na hindi niya nalaman na bawal pala yung shirk. Pero sa panahon natin ngayon, malawak na yung kaalaman, hindi na natin pwedeng halos masasabi na hindi alam ng tao kasi laganap na yung paraan ng kaalaman Maraming masjid na may mga nagtuturo, maraming libro, tapos meron ng internet. Mahirap nang matanggap na meron pang tao ngayon na magiging mangmang sa kanyang relihiyon kasi marami ng paraan para matuto. Inshallah. So ganun magiging kalagayan nila. Yung Shirkun Asgar, Muslim pa rin inshallah, pero mapanganib yung paniniwala sa mga pamahiin Mapanganib. Tapos mauuwi pa siya sa Shirkun Akbar. Tapos yung pagsamba sa iba pa liban kay Allah kahit hindi pa sila naniniwala na pagsamba yung ginagawa nila, paggawa ng mga gawain pagsamba sa iba pa liban kay Allah, na Shirkun Akbar talaga yun. Nagiging mushrik siya. Pagdating sa kawalan ng kaalaman, si Allah ang ultimately maghahatol pero sa ngayon wala nang dahilan Wala nang dahilan para yung tao mananatiling mangmang. Wala nang dahilan, wala nang dahilan. Ano po yun maaring magiging malaking shirk yun Kasi mapupunta yan dun sa, may tinatawag kasi na istigafa o yung kumbaga paghiling ng saklolo. Ngayon,
Ang hihingian lang natin ng saklolo si Allah lang, si Allah. Ngayon kung halimbawa yung tao nasa panganib siya, 'di ba? Binabanggit ko lang yung pangunahing example ng mga scholar na may kinalaman diyan. Bawo natakot tayo, 'di ba? Tapos tatawagin natin yung nanay natin. Yun, hindi pwede. Kasi yung pwede lamang nating tawagin na tao ay yung buhay at meron talaga tayong komunikasyon sa kanya. Pero kung wala naman siya, kahit buhay pa yung nanay natin, tinatawag lang natin siya na tulungan tayo. Meron ng paglabag yun eh. So itong nabanggit nyo, magiging katulad nito yung kalagayan. Magiging katulad nito yung kalagayan. Kinakausap niya yung patay. At alam naman natin yung patay, wala na siyang naririnig eh. Wala na siyang nalalaman tungkol sa nangyayari dito. Hindi niya yung dapat ginagawa. Kaya ang delikado dyan, hindi pa natin siya masabing agad-agad na syirkun akbar eh. Pero malinaw na siya ay paglabag kasi hindi mo dapat kinakausap ang patay kasi wala silang nalalaman na sa nangyayari dito sa dunya. Hindi natin dapat kinakausap ang patay. Pero nga ang masama niyan, kinakausap niya yung patay, di ba? Tapos sasabihin niya doon sa asawa niya, gabayan mo kami palagi. O tulungan mo kami palagi. Yung mga anak mo, wag mong pababayaan. Ako, wag mo akong pababayaan. Shirk na. Sa ganung kalagayan, magiging syirkun akbar na talaga siya. Yun nga, nagiging kafir na sa kasi yung katulad nito yung dua eh. Yung para kang nagdudua kay Allah, 'di ba? Nagdudua kay Allah, gabayan ka, protektahan ka. Tapos kausap mo yung patay, kausap mo yung asawa mo nasa libingan, pupuntahan mo pa sa libingan. Eh bawal pumunta yung babae sa libingan dapat, 'di ba? Bawal tapos pupunta pa siya doon. Eh nagdoble-doble na yung kanyang kasalanan. Nagdoble-doble na yung kanyang kasalanan. Waliyadu billah. Opo, tama po. Hindi hindi siya tama. Hindi pwedeng gagawin yun ng tao. Kung kailangan niya ng tulong, si Allah yung tatawagin niya, hindi yung tao, si Allah. Pero kung kausap niya, di ba, kausap niya yung nanay niya, di ba, kausap niya sa telepono, okay, nagano sila, Facebook Live o anong pa man, pwede niyang kausapin yun. Pero kung wala naman kayong komunikasyon, hindi pwede. Hmm. Yeah. So, meron pa kayong tanong? Meron pa kayong tanong? Okay, alhamdulillah. So, sa ano ulit tayo no, sa next Tuesday, inshallah. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sige, pakuha mo lang. Kinuha na nila? Bakit? Teka. Ito kasi niya sa isang atake.